Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang aming Diyos ng kataas-taasan. Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinararangalan sa araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat po ng mga kapatid sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga taga-Doha, QICM, mga Reyes Dizon families, sa Alsad Group diyan dati sa Doha pa rin. At sa lahat po na naipo-forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga at welcome po ang bawat isa sa inyo. Mapurihan, maparangalan ang Panginoon sa ating kalagitnaan. A blessed good morning. Ayan, Sister Jeneline Carlos UC. Purihin ang Panginoon. Sister Evelyn Oblea. Ayan, maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Nagpupuri, nagpapasalamat kami, Panginoon, at sumasang-ayon kami sa inyong kalooban, sa inyong ninanais na aming matutunan ngayong umaga. Nakikiisa kami sa inyo ng damdamin para sa sangkatauhan. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat sa kagalakan, kapayapaan. Salamat sa katiyagaan, kaamuan, lahat ng bunga ng banal na Espiritu. We thank you, Holy Spirit, for today, for guiding us and teaching us, Lord, with wisdom, knowledge, and understanding, and insight. Salamat sa inyo, aming Diyos Ama, sa lahat ng bagay. Mapurihan ka't maparangalan. At ang Panginoong Kristo na siyang aming tagapagligtas, manunubos, at Panginoon ng aming buhay. Amen and amen. Yan, good morning, Sister Maricel Gamulo Tolentino. Ayan, marami pong salamat. Medyo na-delay po tayo ng konti ngayon. Anyway, let's keep up. Ayan. So kahapon po, we studied about the Lord Jesus as our Lord. Siya ang ating Panginoon. Kaya discuss po natin yung lengthy kahapon. At siya rin ang ating tagapagligtas. Wala na pong iba pa na makapagliligtas sa atin at sa mga bagay na ginawa niya, walang makakakopya noon. Nobody can copy it. Kaya nga, natatangi, bukod tangi na siya ang tunay na Panginoon, tagapagligtas, manunubos, tinubos tayo. He is also our advocate. Siya rin ang ating tagapagtanggol. At siya rin ang nandoon sa upuan ng Ama, kasama ng Ama. Para sa ganon, darating din ang panahon na siya babalik at the perfect time. So, kasama na siya noon pa man sa paglikha. The Word, yung salita. Nung nagsalita ang Diyos, that was the Lord. Siya rin ang mga Panginoon ng mga buhay at mga patay. Tayong buhay, tayo. Pinangungunahan niya tayo, so we call Him Lord, ang Panginoon. Ang mga patay, dahil sila'y namatay, pero sila'y nasa Panginoon at sila'y dinala na niya sa kanyang kaharian when He rose from the dead. Kaya nga, both the living people now and the dead who are dead, pero they live with the Lord forever. At syempre, siya rin ang ulo ng sambahayan ng Diyos. The ecclesia, ika nga, or the ecclesia, na tinatawag the called out ones, yung mga tinawag from darkness to light. Kaya, tayo, ano ang pakahulugan ngayon ng salitang Panginoon sa iyo at sa akin? Siyempre, we call Him Lord because we follow Him. He's worthy. Siya'y karapat-dapat. Trustworthy. Karapat-dapat na pagtiwalaan natin siya. Siyempre, anong gagawin natin? Susunod tayo sa kanyang kalooban sapagkat siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. Yan po. Kaya ngayong umagang ito, let's proceed sa Philippians chapter 2. Ito po yung ating suriin. Let's check this out. Philippians chapter 2 from verses 9 to 11. Basahin po natin. Philippians chapter 2 from verses 9 to 11. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa,
at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya dahil sa pagbubuhos ng dugo ng ating Panginoon Kristo para sa atin, binigyan siya ng pangalan na lahat ay sasamba sa Kanya. Ito nga po ang nakalagay dito. Higit sa lahat ng pangalan, Hesukristo. Wala nang ibang makauuna sa Kanya o susunod sa Kanya o mangongopya sa Kanya, katulad ng sinabi ko. His name is Jesus Christ. Hesukristo sa pagkatagalog. So sinabi doon, lahat ay luluhod someday. Sa ngayon, nakikita natin sila na nakakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan at sila na nag-respond. Ibig sabihin nun, sila'y tumugon sa panawagan ng Panginoon ng lahat ng taong makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan ay tunay na maligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya nila. That they will believe and trust the Lord Jesus, the only Savior, the Lord, the only Redeemer. Siyang tumubos sa atin. Kaya nga, all humanity from the time of Adam and Eve until the last person, minsan lamang niya ibinigay ang kanyang buong buhay, magiging sapat na para sa lahat. Kaya kahanga-hanga po ang ating Diyos Ama sa pagkakaloob niya ng kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Kaya parangalan natin ng parangalan ang Diyos Ama. Dahil kung pinararangalan natin ang Panginoong Hesukristo, pinararangalan na rin natin ang Ama. At ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay at nagtuturo at nagtutuwid sa atin. He will guide us into all the truth. Lahat ng itinuro ng Panginoong Hesukristo, He confirms it. At pagkatapos noon, ginagabayan niya tayo sa ating buhay bilang mananampalataya. He's our guide. He's our teacher. Bagamat may nagtuturo po ako, pero ito po ay sang-ayon sa salita ng Diyos. Ang ating itinuturo ay laging ang salita ng Diyos. Dito lang po, iikot-ikot ang ating buhay, pero laging bago ang mga pagpapahayag ng Diyos sa atin. Laging bago. They're always new every morning. Diba? Alam natin yon. New every morning. Great is thy faithfulness. Kahit na anong oras, it's always new. Sa Panginoon, walang naluluma. Ang batis na pinaiinuman niya sa atin, the waters that He give are always fresh. They are not stale, hindi yung matagal na. They're always fresh. Diba ang sarap-sarap ng freshly baked bread? Diba? Yung kaluluto lang na sa oven, mainit-init pa. He is our daily bread. Siya rin ang pang-araw-araw nating pagkain. Pagkain spiritual. Our spiritual food. What is our spiritual food? The Word of God, ang salita ng Diyos. It's our spiritual food. Kaya sabi niya, man does not live by bread alone. Matthew chapter 4 yan. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay o kanin o ulam, kundi sa salita ng Diyos. Because every day there is always a fresh revelation from the Lord. Kaya nga po, hindi nakakasawa na maging mananampalataya. Hindi nakakasawa na ikaw ay isang Kristiyano na tunay na tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng iyong buhay, ng aking buhay. Every person, it's a personal relationship with God. Personal yan. Hindi yan isa sa inyo sa pamilya, tapos lahat kayo ay mananampalataya. Hindi po. It's a personal decision to accept the Lord as your personal Savior and Lord of your life. Bawat isa po sa atin. Kaya ang sabi dito, dahil sa ginawa niya sa atin, itinaas siya ng Diyos sa higit ng pangalan. Lahat nakalagay po dito, di ba? Binasa po natin yan kanina. Yung ating binasa, Philippians chapter 2 from verse 9. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. All people. Nakalagay po dito. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. So lahat po, even those who did not recognize Him, someday they will still bow to Him. Lahat po ay luluhod. Every knee shall bow, every tongue confess, bawat dila ay ipapahayag, Jesus is Lord, ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon. Sa ngayon po, tayong mananampalataya, pagtibayin po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya nagkamali at hindi siya kailanman magkakamali. Tama at totoo ang mga bagay na sinasabi niya. It's not enough to know about the Lord. Know Him personally. Get to know Jesus for who He is. Kaya binigyan siya ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, at lahat ay maninikluhod sa Kanya. Tignan naman po natin yung Revelation chapter 5. Book of Revelation or Pahayag sa Tagalog. Pahayag, 5 kabanata. Revelation chapter 5 verses 11 and 12. Revelation 5, 11 and 12. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa 4 na nilalang na buhay at sa matatanda. Umawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. So ito po maliwanag ng maliwanag na sino po ba ang mga ito? Ang mga anghel. Ang mga anghel ay nilalang ng Diyos. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na kamukha natin. Tayo ay nagkasala, subalit iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Subalit kahit po sa langit ay nagkaroon na rin ng pag-alsa laban sa Diyos. Pero hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. They never repented. Though they know He is God, they never repented. So how can? Nandun na sila sa trono ng Diyos. They're already spirit. Spirito sila. So there is no chance for them. Pero sila na naroroon sa langit, nakalagay po dito. Binasa natin. Libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa 4 na nilalang na buhay at sa matatanda. At ang anong inawit ng mga anghel? Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. Nandiyan na lahat, ano po? Kaya nga, napakarami ng mga words o ng mga salita na ibibigay mo o sasabihin mo para mai-express mo, maipahayag mo kung ano. Kahit po ang mga anghel, tignan niyo po, He's worthy to receive glory, honor, praise, everything. Siya'y karapat-dapat. Kaya, tignan mo yung kanilang sinabi, umaawit sila karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang, pagdakila ang Panginoong Hesukristo. Wow! Kahit ang mga anghel, kinikilala nila. Tayo, kikilalanin natin or kinikilala na natin siya dito, tayo na mga tao na nilalang na kawangis ng Diyos. At darating din ang panahon, kahit yung mga tumanggi sa Panginoong Kristo, they will still declare with their mouth, Jesus is Lord. Kaya lang, yung mga hindi tumanggap sa Panginoong Kristo dito sa lupa at napawalay sa Diyos, they will all go. Yun lahat namang yun na tumanggi. They heard the gospel, but they rejected the Lord Jesus Christ. Even if paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Kristo sa kanila, sila ay mahihiwalay sa Diyos forever.
Pero kahit na sila ay nandoon, even the enemy, wala siyang magagawa. He will still have to declare that. Lahat. Mga anghel, dating anghel din naman. Dating worship leader yan sa langit. But he will also declare. Kasi yun ang awit at papuri ng mga anghel. Ang mga tao nagpapahayag ng papuri at pagdakila sa Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo, at ang mga anghel din, dinidekliran nila yan. Kaya sinasabi ng paggalang, pagkilala, they will all bow before the Lord. Kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, papuri, paggalang, pagkilala. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So ngayon po, 1 Corinthians. So, ang mga pinag-aralan na natin ngayon ay Philippians 2, 9-11. Tapos, Revelation chapter 5 verses 11 and 12. Ngayon, let's read 1 Corinthians chapter 6. 1 Korinto, ika-6 na kabanata. Sundan niyo po ko sa inyong mga Biblia. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. So, tignan naman po natin itong talatang ito. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Nakalagay po ng ganito. Basahin natin. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi na talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Pag-aari tayo ng Diyos by creation, di ba? He owns us. Kinreate niya tayo in His own likeness. Tayo kanyang ginawa just like the Lord. Just like Him. Kawangis natin. God is a triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tayo man, we're composed of three. The Spirit, the Soul, the body. Ang nakikita nyo lang ngayon is the body. But the one speaking comes from the mind, di ba? At yung spirito natin, you don't know that. Pero siya yung nagtitira sa atin. Kaya doon, maninirahan ang Panginoon in our spirit. Because that is the domain of the Spirit. The spiritual. Yun ang original natin. Kaya sabi doon na tayo ay tinubos sa ating katawan. Kaya nga itong katawang lupa na ito, this one, tayo ngayon, we need to offer it to the Lord. Offer it to the Lord as a living sacrifice. Sapagkat tayo ang templo, excuse me po, sa lumang tipan, there was a physical temple. Meron talaga. There was the first temple, second temple. Yung first temple nasira, nag-build na naman sila, nasira. And now, they're wanting to put up, at hindi lang sa gusto nila ng mga Israelita, kundi nakatalaga yan sa Biblia. There'll be a third temple. Kaya sa ating kapanahon na ngayon, hindi pa nabibuild yon. Pero, darating din ang panahon na yon. Ngayon, sa bagong tipan, wala namang physical temple. So, nasaan? Saan nagtitira ang Diyos? He lives in us, within us. Diba sabi ng Panginoon, I will be in you. Ako ay magiging Panginoon ninyo. So, I will be living in you. Mabubuhay ako sa inyo. He lives in us. We are the temple of the Holy Spirit. Templo tayo. Tayo'y bahay. Di po ba na ihalimbawa ko na yung prayer shawl. Yung prayer shawl ng mga Israelita sa lumang tipan na hanggang ngayon ginagamit pa rin nila. Kapag tinakpan nila ang ulo nila yun, that becomes like a tent, bahay. Kaya nga pag inilagay nila yun sa kanilang ulo, recognizing that they're the temple as well.
So tayo ngayon, we don't need, kahit na hindi tayo nagsusuot ng ganoong balabal sa ating ulo, ay tayo na ngayon ng templo. But of course, kung meron din tayong pagkakataon that we will have that shawl, let's do it. Diba? Sabalit kung wala naman po, hindi naman po tayo original na mga Israelita. Tayo ay mga hentil na pinabanal ng Panginoon, kaya kabahagi na tayo ng ating Panginoon Kristo. So there is neither Jew nor Greek nor anyone else. A woman, a man, lahat. A slave, a free man, everyone, ay niligtas na ng Panginoon, pantay-pantay tayo sa kanyang harapan. Kaya nga, sinasabi niya na, tayo ngayon ang templo ng banal na Espiritu. Live with the Spirit. Kaya nga, walk in the Spirit, live by the Spirit of God. Very sensitive ang banal na Espiritu. Kapag matigas ang ating ulo, nag-grieve din siya, lumuluha din siya. Kaya nga, di ba, sa lumang tipan, there was the physical temple made of stones and bricks, kung ano man ang kanilang ginamit sa pagpapatayo ng totoong templo. Pero ngayon, hindi na kailangan sa isang lugar, kundi tayong lahat ngayon. We are the temple of the Holy Spirit. We belong to God. Diba? Kaya nga, inaawit natin, now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for a year or time alone, but for eternity. Napapaawit pa po ako, no? Hallelujah. We belong. Now we belong to Jesus. Hallelujah. Tayo pagbang-may-ari niya, kasi kaya nakalagay dito. Sabi niya, hindi ba ninyo alam, o basahin ko uli, 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ayun po. Gamitin natin ang katawang ito para maparangalan ang Diyos. We do not live for ourselves. We live for the Lord Jesus Christ. Kaya nga sinasabi po ni Apostol Pablo, for me to live is Christ. Diba, binasa ko po yun ng Sunday, Galatians 2:20. For me to live is Christ, and to die is gain, sabi niya. Para sa akin, si Kristo ang aking buhay, at pakinabang din kung ako ay mamatay. To live is Christ, and to die is gain. Kaya nga, sino, paano tayo namumuhay ngayon? We have to check ourselves. Examine ourselves. Whom do we live for? Para kanino tayo nabubuhay? Para kanino tayo kumikilos? Para kanino tayo nagpupuri? Para kanino natin ginagawa ang lahat ng ginagawa natin? If it is only in this earth, we are the most miserable. Ika nga. Kayamanan dito sa lupa, iiwanan dito. We have a heavenly place. Masigit pa doon. It's not just because it's made of gold. We have a mansion there. It's because of the presence of God. Makakapiling na natin ng Diyos magpakailan pa man. Though today, He lives in us and through us. Pero someday, we will be with the Lord forever. Hindi na tayo mahihiwalay sa Kanya. Spirit to spirit. Spirito na tayo noon. Pero we will have a glorified body, yung tinatawag niya. When we will be in heaven, we'll have a glorified body. Katawan nito, dadalhin natin doon. It will become glorified. Yan po, nakalagay po yan. 1 Corinthians chapter 15. Kaya nga, hindi tayo nag-aatubili ng gampanan, gawin ng gawin. Sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang ating buhay ay nakatalaga. It is already surrendered. I surrender all, di ba? I surrender all. All to Jesus, I surrender. We don't live for ourselves anymore. We live for God. We live for the Lord.
Di na tayo nabubuhay para sa ating sariling kapakanan, sariling plano. Kapag sarili ang ating inuuna, we do not live for the Lord. But if we say, if the Lord wills, kapag kalooban ng Diyos, magagawa ang mga bagay na ito. And we trust the Lord that every day we live it out for His glory. Ang pamumuhay natin ngayon ay para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya nga, we are encouraged in Romans chapter 12, verses 1 and 2. Offer your life, offer your body, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable act of worship. Yan, ang pagsamba natin ay hindi lamang sa mga namumutawi sa ating labi pag tayo nagkakasama-sama. Ang pagsamba natin ay ang buong pagkatao natin. It's our worship, it's our way of saying, Lord, I love you with all my heart. At nais kong ikaw ay maparangalan sa buhay ko. Even the ordinary. Kaya sabi niya, offer your life. We belong to God. Living sacrifice, not a dead sacrifice. In the Old Testament, there is somebody who has to die for us. That is yung mga tupa, yung talagang physical na mga tupa. But in the New Testament, we have the Lord Jesus Christ, the Lamb of God. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya if we have the Lord, tinanggap na natin siya. Kaya nga tinawag na if. Kasi hindi tayo pinipilit ng Panginoon. But if we hear the word of the Lord, we heard about the gospel that Jesus Christ has come upang tayo, He became our substitute. Siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ngayong nalaman natin yon, we can offer our lives to Him. Accept Him first as our personal Savior and Lord of our lives, our Redeemer, our Savior, then let Him be the Lord. Siya ang Panginoon natin. Sumusunod tayo sa Kanya. We become His disciple. Tayo tagasunod niya. Kung ano sinasabi niya, yun ang gagawin natin. Ano yung sinasabi? The Word of God. Kaya nga, inaalam natin ang salita ng Diyos para alam natin kung paano tayo mamuhay sang-ayon sa Kanyang banal na kalooban. So, wala naman pong bagay na paggagawa ang Panginoon sa atin ng iiwanan na lang niya tayo na lang mag-isip kung anong gagawin natin. Hindi po. Nakalagay lahat sa Biblia ang mga bagay na kailangan nating ginagawa every day. So, offering our lives to the Lord becomes our worship. Pagkatapos noon, when we come together in the church o may kapulungan ng mga mananampalataya, we sing for the Lord again. We worship the Lord again together because each one of us has to do it. And then we can go together as a group or congregation. Kaya ang pagsamba, it starts every day. Every day. Araw-araw yan. Kaya nga when we worship together, hindi tayo kasimangot pag sumasamba. Kasi napapansin ko po, nagiging masyado tayong seryoso. Though we really come to the Lord reverently, ibig sabihin, meron talagang banal na pagkatakot sa Diyos. Pero gusto rin ng Panginoon that we approach Him with thanksgiving, with praise. We approach Him with a happy face, yung a smiling face, a face that nagpapahayag na ating pag-ibig sa Diyos, yung in love ka. Di ba? Ano ang itsura ng in love? Alam nyo yan? Ano ba ang itsura ng in love ka? Di ba? Uy, everybody understands that. One way or another na in love ka. So, kung alam mo na kung ano yon, ganun din, when you are in love with the Lord Jesus Christ, you express it, tuwang-tuwa kang nasa presensya niya, tuwang-tuwa kang kausapin siya, tuwang-tuwa kang sambahin siya, tuwang-tuwa ka na makapiling siya all the time. Hindi ba? Tanungin kita, di ba? You're so in love. Kung sa tao na in love ka, ganun na lamang ang iyong kasiyahan, ang iyong ngiti, ang iyong saya. Pag kayo nagkakausap, lalo ng Panginoon. We talk to Him all the time. We can because we're already the temple of the Holy Spirit. Our mind is on Him. Rejoice in the Lord always. Think about the Lord.
Whatever you do, do it all for the glory of God. Diba? Sa kapurihan niya. We don't live for ourselves, we live for the Lord. Kaya nga, pag tayo nag-gather, di tayo mahabang itsura. Lagi tayo nakangiti. Amen ba, mga kapatid? We need to smile. Lord, yung aking love na love, makakadaop palad ko, di ba? Yung love na love mo. Kaya nga, madalas ang mga mag-asawa, ang kanilang mga term of endearment, love, yung ganun. Love, nasan ka love? Di ba? Ang gandang pakinggan. How much more when we say, love, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul. Diba? I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. When we say, I love you, help us to mean it with all our heart, Lord. With all our soul, with all our strength, with all our might, with all our spirit, Lord. Salamat po. Kasi karapat-dapat kayo. Karapat-dapat. You are worthy to receive all the praise, all the glory, all the adoration, thanksgiving. Your matchless name. Walang makakapantay sa pangalan mo, Panginoong Kristo. Kaya nga sinasabi niya, when we pray in Jesus' name. Kapag kami nananalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo, because that is the only name recognized in heaven. There is no other Savior. There is no other God. There is only one. In Christ Jesus alone. Kaya nga po, let our hearts overflow with love for you. You love us with an everlasting love. You demonstrated your love for us while we were yet sinners. Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. Ipinahayag mo na, pinakita mo na ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Why can't we return our love to you? Nagigil kami sa aming pag-ibig sa iyo. Tuwang-tuwa kami, naggagalak kami sa pag-ibig na inialay mo sa amin. So we can love you back, Lord. Mahalin ka din namin. That whatever we do, it will all bring glory and honor to your name. We don't live for ourselves or our family only. Though we are here, kami naririto pa sa lupa. But our first and topmost priority is you. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. And then thou shalt love thy neighbors as thyself. Kaya kung talagang mahal ka namin, Lord, we express it. Ipinapahayag namin, Lord, we love you. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Taas natin ang ating mga tinig sa Kanya. Let it not just be in the mind, but express it from your mouth. We have to declare with our mouth, Jesus is our Lord. Idideklara namin, sasabihin namin sa aming bibig, Lord, ikaw talaga ang tagapagligtas at manunubos ang aking buhay. Tinatanggap kita. Kung hindi ka pa tumatanggap sa amin, tinatanggap kita sa aking puso bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng aking buhay. Kung kami naman ay mga mananampalatayan, patuloy ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Gigil na magpuri sa iyo. Purihin ka ng buong kaluluwa namin, puso namin. Oh Lord, kahit po nandito ako, Lord, at lahat sila na nakikinig there in their homes o sa work nila o kung saan man sila, Panginoon. Let them feel you, Lord. Mapadama mo sa kanila. Every one of us, Lord, may feel your presence. Yes, pinapa-feel mo. Although, ang aming pagsamba sa iyo is not based on our feelings. Pero, ikaw ay Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya nga,
You assure us of your love, of your great love for us, of your everlasting love for us. I have loved you with an everlasting love. Hindi sang-ayon yan sa aming mga kilos o gawa. Minahal mo na kami noong paman. Hindi pa man kami na ipapanganak sa lupang ito, mahal na mahal na mahal mo na kami. Kaya kami ngayon na nakikinig, kami ngayon na kumikilala na sa iyo, magpatuloy ang aming bibig, ang aming buong buhay na ito'y ipagkatiwala namin sa iyo. Bata man o may edad man, ano man ang edad namin, it doesn't matter. The young men will dream dreams, the maidens, the old men. Joel chapter 2 verse 28. Sinasabi mo yan, Lord, empowered by the Spirit of God. We have power to live a righteous life. We have power to live out the plan of God in our lives because the power is in us, the Holy Spirit's power. Maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa amin, to us and through us. The fruit of our lives as well as the fruit of people na mailalapit namin sa inyo. Be glorified, be magnified alone, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ and by the power of thine Holy Spirit. Amen and amen. Receive all that you have from Jesus Christ our Lord. Receive all that you have from God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Receive it all, whatever you need for life and godliness. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Salamat po sa inyo na nandiyan. Thank you. Yung pong binanggit ko kanina, hindi ko nababanggitin, pero ngayon, nakikita ko pa rin sila, Sister Angelita Reyes, ayan, salamat. Sister Tess UC, yan, Sister Mariat Carlos, salamat po. Sister Evelyn Oblea, Sister Norma Lemon, Pastor Ver Estorias, good morning sa iyo, Pastorian. Sister Mariat Carlos, Sister Evelyn Oblea, Sister Rosalinda Domingo, Sister Edwina Katap Manikag, ayan, salamat. Sister Madonna Licop Cruz, ayan, Sister Mariat Carlos, ayan, Sister Rose Dizon, ayan po, salamat po sa inyong lahat. Sister Novi Zaratan, ayan, salamat. Purihin ng Panginoon sa bawat buhay natin. Kung meron pa pong hindi ko nabanggit, ay kayo na po ang Bukas po, magkita-kita po tayo uli. God bless everyone. Purihin po ang Panginoon sa bawat buhay natin. The Lord loves you very much. Keep it up. Hallelujah. God bless po in Jesus' name.